natin si Atty. Mel Santamaria, former Dean, Far Eastern University Institute of Law, kung naayos sa batas yung ginawa ni sila Sherwin Gatchalian kahapon. Yan ang bibigyan diin, yan ang bibigyan ng liwanag ng veteranong abogado. Ano pa siya, Dean, Eastern University Institute of Law. Kaya maganda to, matuto tayo sa batas. Wala tayong political color dito, kaibigan. Batas. Di ba? Meron tayong konstitusyon. Lahat kailan nasa konstitusyon. Naayos sa batas. Ganun natin si Atty. Mel. Agad-agad sa oras na 6:21, si Atty. Melancio Mel Santamaria, dating Dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Para hindi po tayo malito kasi talilong yung ordinaryong mamamayan na wala naman pong background sa batas o sa law. O kaya tulungan tayo ni Mel. Atty. Mel, magandang umaga. Good morning! Hanggang sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat and good morning. Mas mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon kasi ganitong oras marami pa pong naghihilik. Pero gising na si Atty. Mel. Atty. Mel, ano ba, tama may basihan ba sa batas ang ginawa kahapon ng grupo ng dating minorya na ngayon ay naging mayorya na po? Opo, meron pong basehan sa batas ito. Sapagkat sa ating konstitusyon, ang nakalagay, pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Ibig sabihin yung 24. Kaya ang quorum doon is 13. Opo. Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo, yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Majority of the quorum. Maliban na lang doon sa ilang mga espesipikong sinasabi ng batas na 2/3, like yung impeachment, like yung pag-approve ng tratado, like yung pagka-counter veto sa veto ng presidente. So malinaw naman talaga, basta't paghahalal ka ng isang Senate President, all the members must participate. So ang quorum doon 13. Kung lower officers, quorum lang at majority ng quorum pwede na. Maliban na lang doon sa mga specificong 2/3. So ano nangyari kahapon? Ang nangyari kahapon, una, dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan nandyan, majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Sabi na, meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng desisyon doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, sa Cuenco, Avellino versus Cuenco, 24. Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad. Opo. So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24, 22 lang. 22. Opo. 22. Opo. So therefore, ang dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Suprema yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator Chis Escudero. Naging 12. Naging 12. Nagkaroon sila ng majority. So, ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So, therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagdedeklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum. So, kung 12 sila,
Oo, pero wala silang Senate President. Okay lang yun na walang Senate okay. President sa ngayon. Kaya Alvin, explain natin yan. So therefore, tineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President. Opo. So, tapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So, kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President Tama. ng Senate. So, therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum na. Diba? So, ano lang yan? 7. Pwede na. Diba? Kasi 12 ang quorum. So, inelect nila lahat ng lower rank officers. So, therefore, since bakante ang Senate President at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Constitution, kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24 kahit na nasa Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-elect ng Senate President. So, inelect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, therefore, ang naging acting president, sa Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume. Pansamantala, parang pansamantala siya. Kaya tinawag siyang Ting Senate President. So therefore, Attorney Mel, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano. In as far as you are concerned, dating Senate President na siya. Yes, kasi nga, iyan rin ang kinlaro, di ba, ng ngayong majority, iyan ang nangyari kagabi. So, kaya lang, siyempre, si Senator Cayetano, ang pinipilit niya, kailangan pati yung pagpipili ng mga acting, mga ganyan, 13. Dapat sundin natin yung constitutional 13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto Di ba? Ang galing ng ang galing pag hinimay mo, ang galing ng legal maneuver, parang na-out-maneuver si Cayetano. Oo. Ngayon, Alvin, ito ang kagandahan yan. Ibig sabihin, ang sistema natin, ang constitutional system natin, at ang system ng procedure ng Senado is working. Gumagalaw. Kasi nakita natin, yung June 1, June 2, June 3, paralyze ang Senado. Di ba? Parang wineponize yung quorum requirement para hindi magkaroon ng pagpupulong. Di ba? Yung hindi kami attend dyan. So wala tayong in session. But anyway, be that as it may, ang ginamit nila Tito Sen, siguro veterano si Tito Sen, let's work through the procedure. Yeah. So, sundan na lang natin yung mga tinatakda ng Constitution at ng ating mga alituntunin. Ginawa naman nila. Ginawa naman nila. Hindi tayo boboto ng Senate President kasi nakalagay sa Constitution dapat 13 ang base dyan kahit na sila Jinggoy at si Bato hindi natin mahagila. Kaya lang yung mga lower rank pwede na ang majority of the quorum at sinabi ng Korte Suprema sa Abelino versus Cuenco na ini-implement na ng Senado since time pa nila Drilon, nila Salonga, ang quorum, basta't ganyan, ang actual count, yung available and functional senators lang. Opo, Attorney Mel, pag nakita mo yung nangyari ng 2015, nandun din yung magkapatid na Cayetano at si Legarda na nag-decide na may quorum sila kahit parang 11 ba sila or 12. Nandun din sila, kasali sila. Kaya hindi sila dapat nagtaka na nangyari to dahil nangyari na sa kanila dati noong 2015 ata, Attorney Mel. Yes, oo. Ngayon, ang dami naman nagre-research. Ang dami na pala mga pagkakataon na 12 lang at dineklara ng quorum. Di ba? Iyan sinasabi mo. At yung araw ni Drilon, si Drilon nga, kung Senate President, basta nagkakaganyan, ine-explain niya pa kung bakit tayo pwede ng 12 bago siya
Magkabel. magpupagkabel. Opo. Session, convene. Di ba parang ganyan? Ang galing, So, ano? ibig sabihin, although messy ang nangyari, Alvin, although messy ang nangyari, talagang nakaka-annoy, alam mo, minsan madi-disappoint ka, it just proves something. The system works. Diba? So, dapat talagang gumalaw ang gobyerno at mayroong mga pamamaraang regular na pwedeng gawin para gumalaw ang gobyerno. Kasi nga yung quorum requirement na weaponize o hindi kami attend dyan, June 1, June 2, June 3, hindi kayo makapag-uumpisa. Diba? Parang ang nangyari, Alvin, parang sinasabotahin mo na yung session Diba? Hindi ka mukha nung nangyari nung May 26 yung nag-walk out. Yung nag-walk out na yon, nandoon sila. Pumunta sila para magtrabaho. Diba? Ang minority lang kasi, alam mo, Alvin, alam naman natin, basta't nasa majority ka, power ka. Ikaw ang nagsiset ng agenda. Ikaw ang nag-determine ng flow ng mga bills, resolution. Ikaw ang nagmamanage ng debate. Ikaw ang nagsusupervise, di ba, ng mga mangyayari sa loob ng session. Power ka. Kaya ang inaasahan lang kasi ng minority, sundan lang yung proseso, yung mga alituntunin para masabi nila ang kanilang mga hinaing para mailigay for record kasi more or less matatalo na sila. Pero ang nangyari nung May 26, ang damdamin nila parang nire-railroad, di ba? Tapos, kaya nag-walk out sila para may principled protest nun. Ang kaibahan niyan, so nangyari sa June 1, 2, and 3, wineponize yung quorum requirement. Hindi kami papasok, wala kayong session. Di ba? So wala, hindi nag-umpisa. Patay na bago pa mag-umpisa ng June 1, 2, and 3. So, ang nangyari, na-paralyze ang gobyerno. So pagdating ng June 3, siguro yung nag-i-speculate lang po yung mga veterano. Let's go through the process. Gamitin natin mismo ang procedure ng Senate at ng Constitution at magligay tayo ng acting Senate President. Pilipinas! Pasensya ka na, Atty. Mel, kailangan maghanap buhay si Atty. Melencio Mel Santa Maria. Dahil paano po yung mga manggagawa sa Senado, nag-aalangan sila sino pong susundin nila? Si Cayetano ba? O yung bagong liderato? Yung problema ngayon, yung tatandaan natin may majority na at may minority na. So ibig sabihin talaga kung igigiit ng kabila ang gusto nila o mag-create sila ng tinatawag kong legal cloud of doubt, talagang malilito lang ang mga ating mga manggagawa dyan sa Senado. Pero kung titingnan natin ang mga nangyari kahapon, ang majority na dapat ngayon ang masusunod. Pero siyempre, ang ating mga manggagawa, mag-aalanganin rin yan. Pero ang mas safety dyan, siyempre, majority na susunod yan kasi sila na nga ang nangangasiwa ng administrasyon at sila na may authority at may poder. Ngayon, nagbago nag-shift Pero habang nagke-create ng legal cloud of doubt yung kabila, talagang pag-umpisa ng gulo. Kaya dapat alisin na yan. Tanggalin na yung gulong yan. At kung gusto nilang manatili sa minority, wala namang problema yon. Kaya lang, tignan na lang nila yung kapakanan ng pangkalahatan ng institution ngayon. Diba? May nakaapektuhan talaga. Opo. Pero kung akong tatanong, ang opinion ko, syempre, papaling ka na doon sa panibagong liderato. Opo. Now, when you analyze it, kapag tinignan mo yung bigger picture, Atty. Mel, pwede bang sabihin na ang naging susi ng lahat ng ito, para lumalabas ang naging hero, si Senador Chis Escudero? Dahil kung hindi siya pumunta doon, hindi nangyari ito lahat. Maka dyan, Alvin. Maka dyan. Kasi kung hindi lumipat si Chis Escudero, paralyzed pa rin ang sesyon hanggang kahapon, which was the last day, nag-adjourn sila sine die, wala silang magagawa doon. Kaya yes, correct. Alvin, parang he became the clincher. Talagang pumasok siya to get a quorum. Ang importante kasi, to do business in the Senate, whether in the legislative mill or in the impeachment, dapat may quorum. Kasi kung walang quorum, a number less than the majority can ask for adjournment. At kung hindi pa rin na-attend, sabi ng Constitution, actually,
pwedeng i-compel yung mga hindi umaattend na pumunta sa Senado. In short, pwedeng pa-aresto at papuntahin sa Senado. Opo. Yun naman, yun ang last recourse. Opo. At pag tinignan mo yung from a legal standpoint, it appears na yung posisyon ni former Senate President Alan Peter Cayetano ay parang na-weaken. He can appeal, pero status quo ngayon, go to court kung gusto mong questionin. Tama ka, Alvin. Talagang weekend na talaga. Bakit weekend? Tatlong bagay. Number one, basta na, halimbawa, tinuloy nila yung ngayon, yung June 4, ngayon, halimbawa, tinuloy nila yung mga hearing ngayon. Opo. Saan nila isasubmit yan? Wala silang plenary floor. Kasi basta natapos ang committee meeting nyo, sinasubmit nyo sa isang plenary body, which actually now is the majority. Di ba? At the majority can say yes, can say no. So, yun ang una. Ang pangalawa, the strength of ng Avellino versus Cuenco, yung desisyon na ang ini-implement since time nila Trilon. And number three, ang clean check. Yung executive department natin, nagdeklara. What happened was within the rule of law. At kanilang itinatanggap at nire-recognize ang bagong majority. So from the practical and administrative point of view, ang magko-coordinate lang dyan, yung majority at saka ang Malacanang, rin ang judiciary. Sila talaga, ultimately, kung igigingit nila at magkakaroon sila ng parallel na Senate dyan, quote-unquote, magko-collapse in the ultimate trend kasi hindi sila i-coordinate. Di ba? Ang dami nilang hindi na pwedeng gawin. Opo. Yeah. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, following Attorney Mel's explanation, that it renders Cayetano becomes a lame duck SP. Hindi po ang posisyon ni Attorney Mel, hindi na nga po siya Senate President sa ngayon. Tama ba, Attorney Mel? Tama. And Alvin, even if let us just say, assuming na Senate President pa rin siya, tama, lame duck. Isa siyang Senate President na ang hawak niya lang titulo. Wala na siyang power. Di ba? Sapagkat meron ng ibang majority. Ang majority talaga ang nag-hold ng power sa Senado. Para, alam mo naman, sa ating demokrasya, numero will count. Diba? That is the harsh reality and the brutal reality of numbers in a democracy. Kahit na ayaw mo, susunod ka. So therefore, ang mangyayari, assuming na siya, he is a person with only a title but with no power. Okay. Ngayon may isa pa akong tanong. Last question, Attorney Mel. Sa reporter namin kahapon, hindi ba kaya tayo nagmumuryo? Kaya tayo nagagalit na hindi kayo umaksyon dahil ang daming nakabitin na trabaho, di ba? Bakit bigla naman silang nag-adjourn? Hindi ba pwedeng pinagbigyan yung mga nakabitin na yon bago sila nag-adjourn? Parang isa kang hari. Wala ka namang kaharian. Sinabi ni dati Senator Frank Drilon niyang kahapon na ito si Cayetano, si Caldero. Naalala nyo nung araw, nagtalo yung dalawa na yan dahil lang sa Caldero. Ano sabi ni Frank Drilon? Marami ng kwarto dapat na itayo sa Caldero na yan. Yung alaga ng Caldero. Kaya nabasagan siyang Caldero. Right. Nagagalit na hindi kayo umaksyon dahil ang daming nakabitin na trabaho, di ba? Bakit bigla naman silang nag-adjourn? Hindi ba pwedeng pinagbigyan yung mga nakabitin na yon bago sila nag-adjourn? Parang nagmamadali sila kahapon, Attorney Mel. Anong paliwanag doon? Paano nakabitin? Wala na. Sinidiin na sila, di wala na yon. Yung kailangan nilang aprobahan. Yung mga, naalala mo, may mga generals doon na kailangan i-confirm. May mga foreigner doon na kailangan yung citizenship. Marami importanteng bagay na nandun. Ba't hindi nila inaksyonan? Well, siguro, hindi ko rin talaga alam, no? Pero siguro gusto nila munang pahupa yung sitwasyon at gawing madali ang mga pangyayari para magkaroon ng status quo. Kaya nga ngayon, merong press conference si Senator Gatchalian, baka tingnan natin kung anong sasabihin niya, baka ngayon ang sasabihin niya at para gumalaw ang Senado, Alvin. One last pala. Sino magpipreside ngayon sa impeachment? Kung hindi na si Cayetano Senate President at merong Senate President pro tempore na acting Senate President, sino magpipreside sa impeachment?
Yun ang tanong niya kasi bago sila nag-adjourn kanina, pinasa nila yung amendment sa impeachment procedure, no? Kasi ang nakalagay sa Constitution, kung ang ini-impeach presidente ang magpe-preside Chief Justice. Tama. Pero walang nakalagay sa Constitution na kung ang impeachment ay lower rank, kamukha ng Vice President, walang nakalagay specifically kung sino. Kaya itong panibagong resolution na pinasa nila kahapon bago magsinadiye, ay sinasabing bago mag-umpisa sa July, kung July nga mag-uumpisa, mag-e-elect muna sila ng among themselves kung sino ang magiging presiding officer. So hindi automatic na si Gatchalian ang magiging presiding officer. Dahil, hindi na automatic. Dahil sa inintroduce nilang resolution kahapon. Ayan. So uubra na among themselves, may lawyer din naman dun, si Pangilinan nandun. Sino pa ba ang lawyer dun sa mayorya ngayon, Attorney Mel? Si Cheese. Pangilinan, Di si Cheese, Pangilinan. Ay, si Escudero, Cheese Escudero. Oh. Cheese Escudero, Dalawa na lang. Pangilinan. I think meron pang iba. Meron pang iba. Hindi, wala na. Kasi 5 lang ata silang abogado. Nandun sa, yung kabila, yung abogado, nandun sa kabila. Si 2 Cayetano at si Marcoleta. 5 lang silang abogado sa Senado, di ba? Pangilinan na si Senator Kiko pilihin. Opo. So kung abogado man yung pipiliin, although wala namang nakalagay na kailangan abogado, Attorney Mel, di ba? Ang magpipreside sa impeachment. Oo, sa panibagong darating na impeachment, makakapili muna sila kung sino magpe-preside. Sige. At least marami pa tayong abangan. Ano po, Attorney Mel, thank you sa oras po ninyo. So, natuto tayo Nasa konstitusyon pala ang ginawa nila ng Gatchalian kahapon. Klaro, hindi sila lumabag sa batas. Kaya kung mag-aapila si Caldero sa Korte Suprema, mapapahiya siya. Bakit? Konstitusyon yung ginawa ng nilawing Gatchalian Ayon kay Professor Mel Santaman. Kung inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, lagi po tayong manalangin. Mainit ng panahon, may bagyo pandoming, mainit pa panahon sa loob na Senado. God bless you. Bye.